Hello mga kabibig! Welcome back sa aming bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglabag-labag na ta with evidence. Kabahan ka na, Cheese Escudero. Dapat mataranta ka na sa ginawa mong pag-rule o na kung saan hinayaan ng Senate Court na ipasupina ang tax record ni VP Sara at ni Attorney Manscarpio. Take note, Attorney Manscarpio ay private citizen pero gusto niyong idamay kabibig. Attorney Season, parang iakyat yata ni Attorney Season sa Korte Suprema itong pagsupina ng Senate Court sa tax record, pati AMLAC ni VP Sara at ni Attorney Manscarpio. Yan, sinasabi natin, matatarantata na kayo sa depensa ng VP Sara. Yung araw na to, hinayaan lang ng depensa. Okay, go ahead. Gusto nyo yan eh. Pero hindi nyo alam, pinasasakay lang kayo ng depensa ng VP Sara. Maghintay kayo, baka sa inyong ginawa, matatapos ang impeachment ni VP Sara. Baka yan lang ang hinihintay ng Korte Suprema para ipatigil ang impeachment ni VP Sara. Sige, gawin mo. Cheese, pinag-utos na ni Cheese. Ipinag-utos na ni Cheese Escudero. Oo. Ito. Grabe si Cheese Escudero. Parang ano ba, bank records ni VP Sara ipinasopina ng impeachment court sa July 30. The request for subpoenas directed to the concerned banking institution covering the accounts of respondent, Attorney Maneses Carpio, separately or jointly the partnership of Carpio lawyers and the 19 listed corporate entities is granted. Yan ang sabi ni Cheese Escudero. Granted, kabibig. Nako pa. Sabi na isang netizen, bakit nung mayor pa siya, di naman siya related sa impeachment case? Ay, nako, bahala na kayo, Cheese. Yun ang gusto niyong mangyari. Bahala ka. Ikaw ang managot sa Korte Suprema. Naku po, kabibig. Ito si Escudero, kabibig. Yung pagiging, niya ba, excited. Excited ba yun? Sabi ng iba, nako, nung una, pinapasakay lamang ng mga DDS ni Cheese na si Cheese ay panig ni VP Sara. Ngayon, lumabas na ang totoong kulay ni Cheese kasi natakot si Cheese sa sinabi ni Ombudsman Boying sa isang interview na hindi mawawala ang kaso ni Cheese at Joel Villanueva. Hindi ibig sabihin na nag-majority na sila ay mawawala na ang kaso ni Cheese at ni Joel Villanueva. Ngayon, lumabas na talaga ang totoong plano nila. Lumabas na talaga ang totoong kulay ni Cheese Escudero, mga kabibig. Kaya, ingat-ingat lang. Huwag tayong agad-agad maniwala sa kadramahan ni Cheese Escudero. Ito kabibig, kinig tayo. Na binabati ko ang magkabilang panig, partikular si Congressman the Honorable Chad Jokno, ganyan din si Attorney Poa, sa isang mahinahon, malumanay, maginoo at magalang na diskurso at debate kaugnay sa may tuturing nating kontrobersyal na isyong ito. At inaasahan ko, yan din ang magaganap sa caucus. Na binabati ko ang magkabilang panig, partikular si Congressman the Honorable Chad Jokno, ganyan din si Attorney Poa, sa isang mahinahon, malumanay, maginoo at magalang na diskurso. Ito ang sagot ni Attorney Season. Ito na. Sagutin mo, Attorney Season. And the second The matter, Chair confirms that. Second matter, Your Honor, with respect to the earlier ruling given by this court on the two requests for subpoena, Your Honor, defense request for certified true copy of that ruling, Your Honor. Thank you. Hala. And the second The matter, Chair Your confirms that. Second matter, Your Honor, with respect to the earlier ruling given by this court on the two requests for subpoena, Your Honor, defense request for certified true copy of that ruling, Your Honor. Thank you. Yan na. Certified true copy. Ito kasi ang gusto nilang mangyari kabibig sa mag-asawang VP Sara. Ito, kinig tayo. As we have predicted, nagdesisyon na nga ang Senado regarding yung sa mga request for subpoena on the bank records, BIR, AMLAC, and all the other documents. Sinabi ko na noon pa, ito ang magiging resulta nito because this will not be decided on the legal side of it, but purely on
political considerations. This will be divided along partisan lines. And it was. Ito si Attorney Michael Verario. Pag-usapan natin yan. Well, kanina lang, ito nga, nagdesisyon na ang Senado, ang impeachment court, na payagan na mag-issue ng subpoena at pabuksan lahat ng records ng ni Sara Duterte beginning up to the time nung siya ay Vice Mayor pa lamang. So kahit na hindi siya impeachable office, in-extend nila yon to interpret na kailangan daw malaman yung pattern ng kanyang transactions from 2007 para malaman kung meron nga siyang kapasidad na mamili, mag-acquire ng additional properties ng ganito, etc., etc. Well, we know exactly what happened. You know, the fact of the matter is this, hindi maitatanggi ito ng prosecution, that from the time that they started yung impeachment complaint nito, they had nothing. And they have no particular evidence. They were working on hunches. Ang desire to get more evidence can only be satisfied through a subpoena, through the impeachment court. This means na nung nag-submit sila ng impeachment complaint sa Senado, hindi pa kumpleto. Kulang-kulang pa ang kanilang impormasyon because they were not in possession of it. So now, ngayon na nakasampa na dito, kukuha sila ng mga ebidensya kasi wala namang specific kailan na yung mga transactions na ito nangyari, anong specific mga transactions ang gusto nilang silipin. It's a sweeping generalization of all the transactions. You know, lahat na yan bubusisiin nila kahit na wala na itong kinalaman sa impeachment. Hoping na pag binuksan ito, may makikita sila. Tapos pag walang nakita, ano sasabihin? Di wala. Diba? Or whatever it is that you see, ay kahit hindi kasama doon sa impeachment complaint, ngayon, bibigyan nila ng kulay Correct. ng politika. So that's the danger of this sanctity of the information that you have, pati yung mga bank transactions mo being violated. Correct. For purposes such as this, yung fishing expedition. But we have already predicted this, na ganito ang mangyayari niyan. Because they have the majority, lahat na lang ng motion ng prosecution, eventually ay igagrant yan. Hoping nga na makakuha sila ng sapat na ebidensya para i-convict si Sara Duterte or not necessarily in impeachment court, but in the bar of public opinion. Masiraan nila ng gusto si Sara Duterte para lahat ng mga transaksyon na ito, gagamitin nila. Sabihin, yan, di ba, nagnakaw kasi may ganito, kasi may ganito. They are excited now, but may problema pa sila dyan. What if there is none that they can find? Wala. And paano? The camp of Sara Duterte now can go to the Supreme Court as they have done in the past, yung sa unang impeachment. Kasi kung may malinaw na violation ng mga karapatan ni Sara Duterte at saka ni Manscarpio sa sitwasyon na ito, which I think is the case, pwede talaga nilang i-challenge yung desisyon ng impeachment court. And that will involve filing a petition for certiorari against the impeachment court. The only question then, mag-i-issue ba ng temporary restraining order ang Supreme Court in this particular case? So that remains to be seen. But whatever it is, we already know the outcome of this impeachment. Again, pagdating po sa bilang, there is no sufficient basis there's no sufficient number to impeach Sara Duterte. So this is all about, gimmickry. This is all about creating a public perception na and destroying the image of Sara Duterte. Meet-and-derizer nga tawag pa dito bago dumating ang 2028, hoping na ma-divert ang atensyon ng taong bayan from lahat ng nakawa na nangyayari noon and even up to the present. Yung mga pang-aabuso sa karapatan ng mga tao, patakban nitong mga news, mga informasyon tungkol dito sa impeachment. But I think many people are already aware of this. Marami na ang nakadinig nito, nasabihan na sila na ito ang dapat nating asahan dito sa impeachment court. Just like I said before, there is nothing na legal or constitutional that the majority number of the impeachment court can ever give to the people. This will all be about mga
legal gymnastics, ika nga. Correct. Puro, this will be all show and a waste of public fund. But now, Yun ang public funds. we go to a second phase, the next phase of this impeachment proceedings, going to the next article. But I don't think they will be able to present it immediately kasi kukunin pa nila yung mga subpoena document. At ngayon pa lamang nila ito pag-aaralan at maghahanap pa lamang sila ng butas. Kaya nga dyan sinasabi ko na ito sa umpisa pa lang, mali na ito because ang assumption natin dyan, pag nag-transmit kanyan sa from the House to the Senate, ang assumption niyan ay Meron na. alam niyo na ebidensya. kung ano ang contents ng inyong reklamo. Ngayon, lumalabas sa malinaw na yung pa lamang sila maghahanap Correct. ng kung ano yung Agree. kanilang Agree. reklamo, ano yung detalye Tama. ng kanilang So, walang reklamo. ebidensya. So, Wala silang ebidensya kay I Sara. don't think that accurate yung sinasabi ni Chis Escudero na nalaman na nila yung meron na specificity, very specific daw yung detalye. I don't think in the motion meron specific details as to what are being requested. It is just all transactions from 2007 to 2024, a span of 17 years. How can that be very specific? But then again, we are not surprised. Itong gobyerno ito, wala naman talagang sorpresa dito. The BBM 13 will really do and execute kung ano yung gusto ng Correct. administrasyon. Hindi na sikreto yan. But at the end of the day, they still need 16. So, tayo pong lahat, magmasid lang tayo, makilahok tayo dito sa diskurso na ito. At patuloy tayo mag-aaral kasi mahirap talaga makialam ang taong walang alam. Correct. Agree. Agree, attorney. Ito si Chel Jokno. Para yata si Chel Jokno ba natabunan ng kanyang sobrang katalinuhan na hindi na niya alam kung ano mga sinasabi niya. Ito. Hindi po natin malalaman kung talagang merong unexplained wealth ang Vice President kung hindi natin mabubuksan Ha? yung Bakit? Di ba nagkaroon na kayo ng Justice Committee? Di ba? Meron nga kayong grounds for impeachment dahil sa ill-gotten wealth ni BP Sara. Ano ebidensya nyo? Ilatag nyo ang ebidensya nyo. Ang problema, wala kayong ebidensya. Ang malaking ebidensya nyo ay ang tax records ni BP Sara. Doon nyo i-connect na may ill-gotten wealth si BP Sara. Uy, nakakahiya naman kayo. Nag-grounds for impeachment pa kayo kay BP Sara pero wala kayong ebidensya. kanyang mga bank records kung hindi rin natin makikita at Ago. may lalatag ang anti-money laundering at Agoy. PIR records po nila. Alak. Hindi po natin malalaman kung Malinaw talagang na merong fishing unexplained expedition. wealth ang Vice President kung hindi natin mabubuksan yung kanyang mga bank records kung hindi rin natin makikita at may lalatag ang anti-money laundering at PIR records po nila. Hala. Ito ang komento ng mga netizen. Malinaw na fishing expedition. Joke no. Hindi nyo malalaman kung talagang may unexplained wealth si Inday kundi ipapakuha ang kanyang bank records at iba pang financial info na dapat confidential kasi wala naman kayong matibay na ebidensya at pumunta kayo dyan sa akusasyon lang ang dala. Sa bibig niya mismo, sinabing fishing expedition. Wala kasi silang ibang concrete evidence kaya pinabubuksan nila style bulok. Akala ba namin at pinagayabang niyo na malakas ang ebidensya? Anyari? Unahin natin yung sayo joke no. Abogado ha, liwanag ang sinasabing fishing expedition talaga to. Nagbabasakali na merong makitang ill-gotten wealth si BP Sara. Basta lang mema lang talaga. Akala natin yung pag-upo ng BP Sara, yung time na mag-impeachment, hanggang 2007 pala magsimula. Ano yan? Diba? Ano yan? Yung kanyang Joke mo. mga Anong bank nangyari? records kung hindi rin natin Bank makikita records talagang hinahanap mo. Yan na kasi. Hay, nako ito. Kumusta naman yung career ni Manscarpio ngayon, di ba? Etong pagdamay sa kanya, Damay. syempre may mga Damay kliyente talaga. yan. Ano sa tingin yung gagawin ng mga kliyente to protect themselves, di ba? Aalis sila, di ba? Sisira Nakakalungkot, talaga. no? Na meron naman ibang paraan to establish whether may ill-gotten wealth o wala. There could be other ways. They could investigate, di ba? And they could present proof Correct. other than asking
for the bank deposits, no, or BIR tax records of the spouses. Kasi alam nyo, it's unfair eh. Di ba? It's unfair. Mapatunayan man na wala silang kasalanan, the damage has already been done. Correct. Di ba? Sinira niya. Kaya tama lang din sinasabi ni Senator Robin Padilla. Lahatin na natin. Lahat na tayo Correct. magbukas ng bank accounts. Di ba? Kung pwede naman pala. Para malaman ng publiko. Although, in reality, what is being protected is the privacy of the account owner and that of the bank. Di ba? Yung integridad ng ating mga bangko. Di ba? Kung pwede na lang buksan ang mga bank accounts at pwedeng tingnan ang mga tax records ng individual na tao, di ba? It doesn't give protection to the depositor or to the account holder or to the taxpayer, di ba? Parang hindi tama. Although she is being charged of ill-gotten wealth in the impeachment, dapat there could have been other evidence Correct. relative to Hindi lang what bank he's being records, accused. tax Hindi lang records. yung kailangan namin kuhanin yung bank account niya from this period to this period na wala namang sinasabi kung saan nanggaling, kanino nanggaling, sinong nagbigay. Diba? It's really unfair. Well, Correct. anyway, inilalabas ko lang yung aking saloobin thinking about Attorney Manscarpio. Diba? He is Kawawa talaga kabibig. Gusto nang siraan ang mag-asawang Carpio kabibig. So ano ang yung opinion hinggil dito? Bakit hinayaan ni Cheese na ganito? Ano kayang nakikita ni Cheese na posibleng mangyayari? Diba? Attorney Season, nang humingi ng certified true copy. So anong plano ni Attorney Season? Iakit kaya ito sa Korte Suprema? Ang tanong kung iakyat sa Korte Suprema at hihingi sila ng TRO, ibibigay ba ng Korte Suprema? Alam niyo naman. Lang kabibig, don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.